Kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos, ang siya naman nating naipapahayag sa ating salita at sa ating gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, "Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay declare. Few days from now, pagdiriwang na natin ang Epiphany Sunday o ang pagpapakita ng Panginoon. Ito rin ay nakaugali ang pagdiriwang ng tatlong hari, bagamat wala naman sinabi sa Bible na sila'y hari. They are wise men. They are magi. At itong linggong darating, ang huling linggo sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya nga, magandang dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa patutuo ni Juan Bautista. Napakahalaga nung pahayag, napakahalaga nung pagpapakilala o pagpapatutuo ni Juan. Kaya nga siya yung precursor, siya yung dumating para ihanda ang daraanan ng Panginoon. And that is why the declaration of John the Baptist is very important for us. Kahapon, we started reflecting doon sa pagpapatutuo ni Juan. At sabi natin yung buhay ni Juan laging naka-direct o naka-point kay Jesus, sa ating Panginoong Hesukristo. A life that is directed, a life that is a pointer to Jesus. At ngayong araw na ito ay ipinagpapatuloy natin ang reflection doon sa pagpapakilala ni Juan Bautista. Ano ba yung declaration ni Juan Bautista tungkol kay Jesus? Sino si Jesus para kay Juan Bautista? Ayon sa pananampalataya ni Juan Bautista, dalawang bagay, dalawang mahalagang deklarasyon ang ipinapahayag ngayon sa atin ni Juan. Una, that Jesus is the Lamb of God. Napakalalim ho ng teolohiya ng kordero ng Diyos. Dahil ang kordero ay iniaalay sa templo bilang kabayaran ng kasalanan ng taong nag-aalay. Kaya nga doon sa deklarasyon, sa unang deklarasyon ni Juan that Jesus is the Lamb of God, sinasabi at ipinapahayag niya that Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah, at siya'y mamamatay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Doon pa lang sa deklarasyon na yon, sa pagpapahayag ni Juan, itinuturo niya na sa atin that Jesus has to suffer, Jesus has to die. Kaya ngayong Christmas season, itinuturo sa atin na yung batang sanggol na isinilang sa sabsaban is destined to die for us. Kaya merong kaugnayan yung crib at yung cross, yung sabsaban at yung krus. May kaugnayan yung manger, yung Bethlehem, yung Belen sa Kalbaryo. Dahil yung fulfillment of the birth ay magaganap doon sa Kalbaryo. Sa pagpapakasakit, sa kamatayan, at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
Pangalawang deklarasyon ni Juan Bautista sa bandang dulo ng ating gospel, malinaw at malakas, buong conviction niya sinasabi that Jesus is the Son of God. Si Jesus ang anak ng Diyos. Napakahalaga ho nitong pangalawang deklarasyon dahil itinuturo sa atin, consistent in the Gospel of John, na si Jesus ang salita at naroon na sa pasimula pa ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sinasabi rin din ni Juan Bautista na hindi niya kilala si Jesus noon, sapagkat si Jesus ay naroon na bago pa siya. Tinutukoy ni Juan Bautista na si Jesus ay nanduroon na from the very beginning. Hindi pa siya pinapanganak, si Jesus ay naroon na. Referring to the Word, referring to the Son of God. At itong title na Son of God, itong anak ng Diyos, ay isang napakahalagang deklarasyon. Why? Dahil itinuturo sa atin, dinadala tayo sa persona ng Diyos. Bagamat iisa ang Diyos, merong tatlong persona ang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at yung sinasabi ritong Espiritu sa larawan ng kalapati. Makita natin dito that the plan of salvation is a Trinitarian project. Trinitarian plan. Hindi ito plinano ng iisang persona lang. Ito'y plano ng banal na Santatlo. Ang Ama, ang Anak at si Jesus yun, at ang Espiritu Santo na lumukob sa ating Panginoon. At ang Panginoon ang magbibinyag sa Espiritu para tayong lahat ay maging mga anak ng Diyos, maging wangis ni Jesus. Kaya napakahalaga nitong dalawang deklarasyon ni Juan Bautista that Jesus is the Lamb of God and Jesus is the Son of God. Mga kapatid, ngayong araw na ito, magandang tanungin natin yung ating sarili. Kung si Jesus para kay Juan ay kordero ng Diyos at anak ng Diyos, para sa'yo, sino si Jesus para sa'yo? Make a declaration. Declare it. Proclaim it. Sino si Jesus para sa'yo? And how are you going to declare it? By words and by deeds with your life. Sa pamamagitan ng buhay natin, maipapahayag natin kung sino ba talaga si Jesus sa ating buhay. Sana ho, itong buong taong ito ay isang buong taong pagpapahayag natin. Ito si Jesus, ang aking sinasampalatayanan, ang aking pinapaniwalaan, ang aking sinusundan, at ito si Jesus para sa akin. Mga kapatid, huwag tayong matakot, just like John the Baptist. Huwag tayong matakot na ipahayag sa salita at sa gawa kung sino si Jesus para sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagsusugo mo kay Jesus na iyong anak bilang aming korderong magliligtas sa amin. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe
upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.